Maldita daw ako, sabi nilang ganun. Kasi tinanong ako, sabi, magkano ba ka ba sa racket? At 2-hour show, ganyan. Sabi ko, ano po, 15,000. Tapos sabi, ay, pwede bang tumawad? Ay, hindi po natatawaran kasi yung talent. I really believe na pinakamagaling ako sa kanilang lahat. Vice ganda, gaano ka ba kayaman? Hello mga kagulong! Ako po si Mr. Angkas at welcome sa unang episode natin ng bagong online show, Pasahero. Pag-uusapan natin dito ang mga tips sa negosyo at diskarte sa buhay kasama at iba't ibang kilalang personalities na dati ay pasahero lamang ng biyaheng patungong tagumpay pero ngayon pasahero na. Kwentuhan lang tayo dito at sana may mapulot kayong mga aral dito sa show natin. Shoutout pala dyan sa mga Angkas Bikers na nakikinig sa atin ngayon. Paano ba yumaman? Yung ordinaryong tao, kaya bang maging milyonaryo? Sapat ba ang sipag para maabot ang pangarap? I'm very excited about our first episode because our guest is a true hero. Hero sa mga Pilipino na uubusan na ng pag-asang makaahon pa sa kahirapan. Hero sa milyong-milyong madlang people. Yung kasama natin ngayon sa biyahe, isa sa pinakakilalang tao sa Pilipinas, one of the richest and most influential celebrities in the country. Alamin natin anong sekreto niya sa tagumpay. Let us welcome our very special guest, the unkabogable and phenomenal box office superstar, Vice Ganda. Ako pala yung tinutukoy mo. Laloka naman ako dun sa riches. Riches. Parang hindi naman. Hi, Sir George. Hi Vice. Thank you very much for joining us in this show. Salamat our first din. ever show. Salamat din for inviting me. Happy ako to be here with you sa couch na ito. The blue couch. Malaking couch. Hindi ako sanay na ako yung nag-i-interview. Usually ako yung nai-interview. Ganito pala. Ang hirap pala. My first question ako sa'yo. Please don't propose. Vice Ganda, gaano ka ba kayaman? Hindi ko alam. Ang hirap, alam mo ang hirap ng tanong na yan. Yan yung tanong na ang dali-daling binibitawan nung nagtatanong. Pero ang hirap sagutin. Depende siguro kung saan mo sinusukat yung kayamanan na tinutukoy. 'Di ba? Pero hindi ko alam, hindi ko na masukat yung yaman ko ngayon. Sama-sama na yung yaman na tinutukoy ka, yung yaman ng pananalapi, yaman ng kaligayahan sa puso, yaman ng mga naabot na rin ng mga pangarap, yaman ng mga tao nakapaligid sa akin. So kung susumahin ko pag sinama-sama ko yun, hindi ko na alam kung gaano siya kalaki. Pero sa pagkakataon to, alam ko mayaman na ako. When you were first starting out, or even before that, yung mga naiisip mong pangarap, yan ba yung nakamit mo ngayon? Mas malaki ba? Na-expect mo ba yan? Or talagang saktong-sakto lang dun sa mga ambition mo dati? Naku, malaki siya. Ang bait ng Diyos sa akin. Ang laki nung binigay. Marami akong hinihiling, marami siyang binibigay, marami akong mga hindi naman hiniling pero binigay niya pa rin. Kaya ang laki-laki nung natanggap ko. Sobrang laking blessings yung tinatamasa ko ngayon. Bata pa lang naman ako, ambisyosa na ako eh. Pero lahat to hindi ko siya nakitang mangyayari. Hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung aanihin ko dun sa mapupuntahan kong iyon at pag ginawa ko yung mga kaya kong gawin. Pero ever since, kahit bata pa ako, every day in my life, lahat ng gagawin ko, ginagalingan ko lang talaga. And yung galing na ba yan, talagang pinasok mo ba yung entertainment or comedy or you had a different path altogether or you just wanted to be successful? Ano yung mindset? I wanted to be successful. I wanted to be a successful lawyer when I was a kid. Kasi di ba sabi nila yung mga unang pangarap naman daw natin, hindi daw laging nagkakatotoo kasi marami siyang influences kaya kung bakit yun ang gusto mo eh. Influenced yun ng mga nakapaligid sa'yo. Siguro nangyari din sa akin yun. Kaya gusto ko maging abogado kasi unrealized dream yun ng tatay ko. Tapos yung lolo ko rin gusto ako maging abogado. Lagi nilang sinasabi sa akin yun na mag-abogado ka. Ano nangyari? Kaya akala ko rin gusto ko maging abogado. Mag-aabogado ako. So bata pa lang ako, parang abogado na daw ako. Lagi daw ako nakikipagtalo. Mahilig daw ako magtalumpati. Lagi ako sumasali sa mga ganyan.
Tapos nung college ako, nag-prelo ako, political science. Oh, wow. Hindi pa ako, putok na putok ang kabaklaan ng mga panahon na yon. Yung parang, sub-sub pa ako sa pag-aaral. Hindi ko pa masyadong ini-enjoy yung gender identity ko. Kaya, aral ako ng aral. Pero, nung na-expose ako sa mga kaibigan kong bakla, mas na-discover ko yung sarili ko. Tapos, marami akong na-discover na iba ko pang interes at saka mga kayang gawin. Na yun ang nagdala sa akin naman sa entertainment. So kung sabi ko nga, kung hindi ko nakilala yung mga nakilala ko nung college ako, kung di ako nagbinakla ng husto, siguro hindi ako mapupunta sa entertainment. Alam mo, Diyos ko, ang hirap maging komedyante Alam mo, maraming tao, finifili nila madali lang yan. But you being a lawyer, you're able to look at things na malalim. Diba? Siguro isa yun sa mga nakatulong din sa At akin. naging advantage mo yan, Sa diba? brand Kasi ko, sa comedy ko. malalim yung hugot ng parang iduduce mo yan na katawa-tawa, diba? Oo. Merong pinanggalingan yun na... At saka yung kakayahan kong magsalita. Kasi nung nagpo-polsay pa ako, member din ako ng debating team. Oh, wow. So nahasa akong magsalita. So, Alam siguro, niyo ba lahat to na Paul si Vice dati? wala rin masyadong naniniwala. Kaya binabanggit ko na lang rin pag may interview para masabi nila, talaga ba? ulitin natin. Yung ganun. Para lang maisip nila, may matinu-tinu rin palang bahagi yung pagkatao nitong baklan to. Yung ganun. So, siguro yun, yung na-develop yung kakayahan kong magsalita, na nagagamit ko sa stand-up, yung lawak din nung napag-aralan ko, yung lawak din ng mga natutunan ko sa mga personal kong karanasan at sa mga nakikita ko. Kasi yung exposure ko sa lipunan, malawak eh. Ang swerte ko dahil nakakilala ako ng mga taong mayayaman, successful, at nakakilala rin ako ng mga taong hindi masyadong pinalad sa buhay at nalaman ko yung mga naging karanasan nila. Bukod din sa mga naranasan kong personal. Kaya kumbaga sabi ko, ang swerte ko kasi ang lawak nung nakita ko, yung exposure ko ang laki. So ang dami kong pwedeng pag-usapan, ang dami kong pwedeng pagkunan ng material sa comedy. Marami ka naging mentor, so to speak, in that sense, no? Or na talagang example ba yan? Or... Maybe we can say that. Pwedeng mentor na hindi siguro nila alam. Yeah. Na meron silang naibahagi sa akin. Na meron silang, meron silang influence sa akin. Meron silang aspirations na naibigay sa akin. Siguro hindi nila alam. Pero siguro we can say that na kahit paano na mentor nila ako. I want to get into that a little bit, no? Kasi ang layo nyo na from being Polsai, fulfilling your father and yung lolo mo, yung dream ng lolo mo para sa'yo. Anong mindset mo na move? I know, syempre, yung talagang gusto mo deep inside and who you are and, you know, yung mga people around you that was really empowering you. Pero yung that first shift, ano ba yon? Mabilis ba yon or that was over a long period of time? Alam mo dati, ang term ko dyan, naligaw ako ng landas. Kasi nga nung college ako, Pol-Sci major ako, tapos nabarkada na ako sa mga bakla. Napabayaan ko yung pag-aaral ko. Kasi nag-enjoy na ako dun sa ginagawa nila na sinamahan ko. Yung pag-miss gay, pag-rampa, na-enjoy ko siya. So napabayaan ko yung pag-aaral ko. So nawala yung scholarship ko. Tapos na-drop na ako sa mga subjects ko kasi rampa na kami ng rampa, hindi na ako nakakapasok, hindi ko natapos yung thesis ko. So, may isang SEM na hindi ako nakapag-enroll kasi hindi ko nasabi sa nanay kung wala akong scholarship. So, I couldn't find strength na sabihin sa kanya na enging pang-enroll kasi since grade school, hindi nila ako pinag-aaral. I mean, hindi sila gumagastos kasi scholar ako since grade school hanggang college. Tapos, suddenly, I lost my scholarship. So, hindi ako makahingi ng pera sa kanila. So, hindi ako nakapag-enroll. Akala nila nag-enroll ako. So, hindi ako nakapag-enroll. So, lost na ako. Miss Gay na lang kami ng Miss Gay. Tapos, isang beses, birthday ng friend ko, rumampa kami sa isang comedy bar na pinuntahan ng family niya. Sabi niya, may comedy bar na pinuntahan kami, sama ka, babalik kami. Sabi niya, kanta ka. Kasi at that time, kumakanta ako, sumasali rin ako sa mga amateur singing contest. Sabi niya, pakakantahin ka namin doon, bakla, ganyan-ganyan. Tapos ayun, nung dinala na ako nila ako sa Raymond's Bar, sa Mabini, comedy bar siya, pinakanta nila ako, doon ako na-discover. Tapos nung na-discover ako, nakapag-trial set ako sa isang comedy bar. And then I started earning 500 pesos. Wow. So nagkaroon ako ng pera. Sabi ko, shit, ipunin natin to tapos makakapag-enroll ako. Pero nagtuloy-tuloy na siya. So,
nung nandun na yung oportunidad, tapos nakaranas na akong kumikita ng pera ko, tapos nakakaipon na ako ng 1,000, 10,000, 20,000, ay kinarir ko na siya. Dati tinalikuran ko na yung pag-aaral, diretso ko na yung Nagtrabaho ka na? Nagtrabaho na ako. Kasi sabi ko, from eto working na rin student to full working. Sabi ko, tsaka eto na rin naman yung gusto ko eh. Sabi ko, pagkatapos ko mag-aral, magtatrabaho din naman ako. May trabaho na ako. Sabi ko, harapin ko na lang yan some other time. Pero ngayon, kakaririn ko na to. And at the same time, sobra ako nag-e-enjoy sa pagkanta nung panahon na yun. Alam mo, marami talagang successful na negosyante, entrepreneur na ganyan na yung failure na-turn nila, yung adversity na-turn nila into something that's a silver lining, 'di ba sinasabi nila, pero really it's a window to success. Yeah. And I think that's what you did with that. Wow, galing. Ang galing. But when you were doing that, kumikita ka na, may pera ka na. Paano mo na-manage yung pera na yun? Winaldas mo ba yun? Ano yung... Alam mo, nung during that simula, time? mawawaldas kasi talaga siya. Kasi Yes. yung 500 pesos, magkano yung taxi? Magta-taxi ka. So parang plus 25 pesos na yata yung yung taxi. So plus 25 pesos. Magpapa-makeup pa ako. Oo. Magpapa-makeup. So kung kung sabihin natin 50 pesos papunta, pauwi 100. So magpapa-makeup ka pa, magbabayad ka ng mga 200 dun sa parlor na malapit sa'yo sa 200. So 300 na yon. Tapos pag hindi ka pa dumating, dapat dumating ka like an hour before your set para makuha mo yung free meal. So pag di ka dumating an hour before the set, wala ka ng free meal. So you would have to spend for your meal. So magbabayad ka na. So kakain ka pa. Pagkatapos nun, yung mga bakla na nasa comedy bar, syempre pagkatapos ng chikahan pa, mag-aayaan, di ba? Kain muna tayo sa breakwater, ganyan. Kain tayo sa ganito, sa Chinese restaurant o sa mga shawarmahan doon. So, syempre ikaw naman, wala kang magagawa, sasama ka. So, minsan uuwi ka talagang, wala kang naiuwing pera o baka may utang ka pa. Kasi, hindi sapat yung 500 eh. So, hindi talaga enough yung 500. So, kinakailangan kong mag-side hustle. Ano yung side hustle? Kailangan kong tumip. Para maubos ko man yung 500 ko na budget ko every night, meron akong extra kasi malakas akong, makakakuha ko ng tip. So, ginagawa ko, kanta ako ng kanta. Kasi yun ang pinakamalaki ang tip dati eh. Pagkanta ka ng kanta, lahat ng request nila, may tip yun. So, nang babangbang ako talaga. Nang bubudol ako. Pag may magpapakanta, dati kasi Regine ako. So, pag may nagpapakanta ng mataas, naniningil ako talaga. So, umabot ako minsan sa isang araw, ang tip ko, 1,000 pesos. Umabot ng 2,000. Tapos, ang pinakamagandang naging sistema ko talaga sa pera ko nun, na tinuturo ko dun sa mga bagong bakla. Since ang laki ng tip, sa isang gabi, hindi ko kinukuha yung talent fee ko. So nakatabi lang yun? Nakatabi. Pipirma lang ako dun sa manager. Pipirma ako. Pero isusubi nila, isi-save nila, iipunin nila yung pera ko. Tapos kung kailan ko lang kailangan, tsaka ko lang kukunin. Kasi yung tip, minsan magtitip ako ng 1,000, 2,000. Parang a little more than enough para sa akin. May maisusubi pa rin ako pambili ng bagong damit, yung ganyan. So, hanggang sa sinuswerte ko, ang laki ng tip na nakukuha ko gabi-gabi, ang laki talaga ng pera ko. Tapos, nasusubi ko pa yung talent fee ko. Nasasabihin na sa akin ng kahera na, bakla, puno na yung box dito ng talent fee mo, kunin mo na. Minsan pag kinuha ko yung talent fee ko, na siya? 50,000 na siya. For savings talaga yun. Oo, savings yun yung bangko talaga. mo. Bangko talaga. So nakapag-save ako talaga. Tapos araw-araw ginagalingan kong kumanta para malaki yung tip ko. Kaya lang bigla akong binalas. Kaya ako napunta sa comedy, minalat ako. Tapos yung malat ko, tumagal ng ilang buwan. So nagkasakit pala ako sa lalamunan. I couldn't sing the songs na kinakanta ko dati. Hindi na ako nakakakanta ng mga Regine, nawala na ako ng falsetto, nawala ng birit. Pag di ka biritera, wala kang tip. Yung mga tao, masaya sila pag hirap na hirap ka sa kinakanta mo. Pag simple lang ang mga kinakanta mo, mga Aiza Sigera, hindi ka nila tinitipan. Kailangan mataas talaga yung kinakanta mo. Whitney Houston. So, nung nawalan ako ng boss, sabi ko, shucks, mawawalan ako ng trabaho. Kasi sa comedy bar, it's either singer ka o komedyante ka or bongga kung you can do both. Hindi ako nagpapatawa. So sabi ko, mawawalan ako ng trabaho. Inaral ko yung ginagawa ng lahat ng komedyante. Inaral ko, hindi para gawin yung ginagawa nila. Inalam ko, ano yung hindi nila ginagawa.
So alam ko na kung paano. Paano yung attack nila? Parang paulit-ulit lang naman eh. Meron sila mga Okray, surefire ganun hits, na, yung ganun, okray. Ano yung hindi nila ginagawa? So, trinay kong mag-comedy, pero tinitweak ko yung ginagawa nila. Tapos yung mga punchlines nila, iniiba ko. Yung ganun. Kaya nagtuloy-tuloy. Tapos little did I know na komedyante ako hanggang sa na-develop siya. Sabi, dumating isang araw, tangina komedyante na pala ako. Tapos hindi na ako masyadong kumakanta. Ito yung tinatawag natin na pivot. Doon sa negosyo, pag hindi na may nangyari, na hindi na okay yung negosyo mo, kailangan mo mag-pivot sa mga ibang pwedeng pagkakitaan. Hindi pwedeng hindi mag-pivot, hindi kasi pwedeng huminto, di ba? Katulad nung hindi na ako nakakapag-aral. So ano nang mangyayari sa buhay ko, di ba? So gulong-gulo na ako. So nung may chance na maging singer, so alika, magpaka-singer tayo kasi kailangan magtuloy-tuloy yung buhay, di ba? Kung di ako nag-succeed dun sa studies ko, at least magtagumpay ako dito sa pinasok kong trabaho to make my nanay proud, at least. Kasi mumurahin niya ako eh. So ano nangyari sa buhay mo? Diba? Hindi ka nakapagtapos. Sa inyong mga magkakapatid, ikaw lang hindi nakapagtapos. So parang para kahit papano, meron naman lang kung may pagmamalaki. Gagalingan ko ng maging singer. So nung hindi umubra, nawalan ako ng boses, hindi ako pwedeng huminto. So kailangan, pivot, anong kaya pa natin? O try natin comedy naman hanggang sa tumusok eh. Tumusok, yung pala. So may mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Nakala mo talaga dagok. Pero kung hindi ka hihinto, kung magdedire-diretso ka, mapupunta ka dun sa pagdadalan talaga sa'yo. Pero Vice, parang dun talaga niya ako dinala. Ang galing nga eh, kasi it's very opportunistic eh. Lahat ng mga entrepreneurs ganun eh. Kung merong mga tsansa na oportunidad na comes your way, talagang aatakihin mo yun at papalaganapin mo. And that's exactly what you did. Pero, a lot of people don't know. Alam mo yung success is a weird thing eh. Pag naging successful ka na, parang lahat sinasabi overnight. Diba? O artista. O ang galing-galing na artista. Ang galing-galing na singer. Ang galing-galing na host ni Vice Ganda. All of a sudden, overnight yung success mo. How long were you in the comedy bar? Since 1998. I started working sa comedy bar ng 1998. Kailan naging mainstream ka? 14 years ago. Wow. So ang tagal din. Ang tagal ko ding putyo-putyo. Ang tagal mong starlet, ang tagal ko ding yung ano lang, yung madaanan lang ng camera. Yung ganun. Sobrang tagal din. And actually, hindi ko na siya kinareer maging star sa mainstream. There was a point in my career na nakikita ko na sobrang successful na ni Ethel Buba. Sobrang successful ni Chocolate. Sobrang successful ni Pooh. Si Anton, di ba, nagkaroon na ng recording. Nagkaroon na siya ng MTV. Sinali na siya sa isang music festival. So feeling mo na pag-iwanan ka na? Napag-iwanan. Pero feeling ko talaga, I really believe na pinakamagaling ako sa kanilang lahat. Kaya sabi ko, tinatry ko, lagi rin naman kaming sabay-sabay ng guesting. Pero bakit sila yung nabibigyan ng role sa ganitong teleserye? Sila yung nabigyan ng ganitong recording deal? Sila yung nabigyan ng ganitong opportunity? Sabi ko, maybe it wasn't for me. So sabi ko, di sige, inyo na yung mainstream, pero I will be the queen of comedy bar. Sabi ko, it's okay that I will be the biggest fish in this small pond. Kaysa naman yung I am the smallest fish in the big pond. So, kinarir ko talaga. Kinarir ko yung comedy bar. Sige, TV kayo pero pag nagsama-sama kami sa stage, lumpuhan. Sisiguraduhin ko sa gabing yun, mas uploaded ako kaysa sa kanila. And true enough, yun ang tawag talaga, the queen of comedy bar. Yes. Yun ang laging intro sa akin nila, Chocolate, nila Ethel Buba. Kasi, tas hindi na kami pinaghihiwalay. Hindi na kami pinagsasama. Pag nasa laugh line ako, nasa punchline sila. Sama-sama silang nasa Tas TV. ikaw lang sa kabila. Ako mag-isa lang ako, pero mas mahaba yung pila ko kaysa sa kanila. Kasi talagang sinisiguro yung concert ang bibigay ko, hindi siya regular gig. Kino-concert ko talaga siya, nakakailang costume changes ako. Meron akong sariling banda. Nung nauso yung acoustic comedy yung ginagawa ko. Every now and then, ine-evolve ko yung ginagawa ko sa comedy bar. Kasi there was a time na pumutok yung acoustic eh. So, namamatay yung comedy bar kasi lumalakas yung mga acoustic bars. So, nag-acoustic comedy ako. There was a time pumutok din yung mga banda, local bands. Nawawala yung comedy bar, mamamatay. So, kasi nabanda ka rin. pumuputok na ulit yung mga Campo, yung mga Paddy's Point, yung Cowboy Grill.
nag-band ako with comedy. Alam mo, Vice, yan ang tinatawag nila sa business na category monopoly. And this is exactly what Jeff Bezos does in Amazon. So Amazon, Jeff Bezos always wanted to be e-commerce. Pero inisip niya, I will be 100% or 90% market share sa libro muna. Pag meron na akong 90% market share sa libro, lilipat ako ngayon sa papel. Tapos lilipat ako dito, lipat. Ngayon, he's the biggest e-commerce platform. So I think yung approach na yun, talagang, parang napaka-natural sa yung pagiging negosyante. Kitang-kita mo yung opportunity at kitang-kita mo kung saan ka lulusot. You have to consider yourself as a businessman and yourself is your business. Correct. Sabi nga, may nagsabi sa akin dati na isa sa mga big bosses ng ABS, sabi niya, that's why you are like that because you act like a manager. You don't act like a talent or an artist. You are a manager. You know how to manage yourself, your career. Kahit wala kang manager, kaya mo na eh. Feeling ko, sabi na niya. Ang negosyo ko, yung sarili ko. Wala naman ako ibang nininegosyo eh. Kaya kailangan kong paghusayan, kailangan mong mag-adapt at mag-evolve din sa need, kung ano yung hype, di ba? Kung ano yung, parang ngayon, di ba usong-uso yung collaboration? There will come a time you will have to collaborate with what is now without having to lose your brand. I will keep my brand, but I will collaborate and entertain and adapt. Tama. Yung ganun. You were talking about you being your own manager. I want to bring up something that's very Filipino and I want to get your thoughts on ito. Yung hiya. 'Di ba? Kung kaya ka may manager, is minsan yung talent nahihiya presyohan yung sarili niya. Nahihiya mag-push ng deal, nahihiya na i-manage yung sarili niya kasi baka mapikon sa kanya yung producer o yung ano. Ano yung mindset mo doon? Paano ka nagkaroon ng ganong klaseng confidence? Nagsimula ba yun ng ganon or through time? Can you run me a little bit through Sa that? simula, kailangan mo talaga ng manager because you will need someone to represent you. Yeah. And in order for you to professionalize it, kasi di ba parang hindi legit kung di professional ang approach kung wala kang manager. Totoo yun, yung abutan ng pera. Nakakababa yun ng pagiging artist mo pag binibilangan ka ng talent fee at saka yung tinatawaran ka. Yung negotiation, Oo, di ba? yung parang dati Kasi wala. craft mo yan eh. Parang, Dati meron akong racket na hindi ko nakuha kasi maldita daw ako, sabi nilang ganun. Kasi tinanong ako, sabi mo, magkano ba ka ba sa racket? 2-hour show, ganyan. Sabi ko, ano po, 15,000. Tapos sabi, ay, pwede bang tumawad? Ganyan. Ay, hindi po natatawaran kasi yung talent. hindi naman talaga. Oo, hindi po natatawaran yung talent. Sabi kong ganun kasi ang pwede mong tawaran yung oras. Iiksian natin yung oras. Pero yung talent, hindi mo pwedeng tawaran. So, pag binayaran mo ba ako ng 5,000, babawasan ko yung jokes ko. Pag binawasan mo ba ako ng 5,000, ninipisan ko lang yung blush on ko. It's the same level of fun, it's the same jokes, it's the same level of beauty ang bibigay ko sa inyo. So, hindi nyo pwedeng tawaran, di ba? Kung yun lang yung budget nyo, ang iiksaan natin yung oras, pero hindi nyo ako pwedeng tawaran ng same, mayroon kayong nire-require, tapos yun yung oras. Sabi ko, sorry po, kasi hindi naman tinatawaran ng talent. Hindi ko nakuha yung racket. Sabi, maldita tong baklan to. Sa galit na galit sa akin yung mga bakla. Bakla ka, pati kami nalaglag kasi maldita ka sumagot. Anong naramdaman mo doon? Tama ba yung ginagawa mo? Paano mo napursige yun? Nang hinayang ako. Pero dahil maldita din naman ako, sabi ko, I need to make a point. I will stand by it. Sabi ko ganun. Kasi maging presidente, di ba? Pag nalaman nilang, nakuha na namin ng 5,000 yan, hindi na ako makakapanigil ng 10,000 baka kasi nakuha nila ako ng 5,000. So mahirap talagang ikaw nakikipag-usap. Kaya maganda rin na meron kang manager. Maganda rin na meron kang But manager. knowing your worth paano mo i-manage alam mo yung worth mo, whether it's present or future, kasi alam mo yung sarili mo kakayahan, dun sa mga oportunidad na kailangan mong kitain ngayon at nawawala. At saka siguro na rin ako, nanggagaling na rin ako sa sa privilege. Kasi that time, kaya ko di kung ayaw nyo wag, kasi may regular gig naman ako Hindi naman lahat may ganong pribilehiyo na kaya nilang magpakawala ng racket Diba? Kaya nilang magpakawala ng racket. Since kailangan nila ng pera, sige na nga. Kaya mai-invalidate yung talent mo, diba? Yung totoong value mo. So kaya ka matatawaran. Yung ganun. So kailangan mo isipin yon, pero knowing full well na meron kang goal na later on pagkaya mo na, you need to reinforce that stance. Long term. Oo. Kailangan long term.
Kasi sige ngayon makukuha ko yan. Pero bukas nga, mababa na ulit yung value Baba ko. ka na, oo. Kasi kakalat din yan eh. Nakuha Oo. na namin ng 5,000 yan, ganito lang yan eh. Ganyan. Diba? So may mga pagkakataon na kailangan mo ring tiisin at lunukin. May mga kinakailangan kang palampasin. Mm. May mga kailangan pikit matang lumampas pero mababawi mo rin naman eh. Mm. Kailangan mo lang makahanap ng paraan para mabawi. Pero kung if you know your value, hindi ka manghihinayang. Have you always known your value? Or Yeah. nahanap mo yung value mo along the way? As a human being, ganun yung sistema ng kinalakihan ko. Yung may value. Kasi yung tatay ko, meron siyang certain level of yabang. Yung nanay ko rin, meron silang na-instill sa amin yung self-worth. Mm. Tapos na-instill sa akin yung magaling ka, matalino ka. Kasi di ba pag bata ka, lalo na pag lagi kang umaattend ng recognition day, alam mong matalino ka. Di ba? Kapag lagi kang may award, alam mong magaling ka. Kung lagi kang nananalo, alam mong magaling ka. Kung scholar ka, alam mo, ay magaling ako kung scholar ako eh. So bata pa lang ako, naniniwala akong magaling ako. Kasi bata pa lang ako, meron na akong mga napapatunayan, Yes. nananalo ako ng mga contest. Meron Meron akong something. yabang sa sarili ko, meron akong paniniwala sa sarili ko. Kasi may napatunayan ako. Yung ganun. Kaya alam ko, may value ito. Pero maganda rin yung naging ehemplo sa'yo na magulang mo dahil they were able to cultivate that at hindi mo nakalimutan sa kanila yun. Mm-mm. Diba? Alam mo lahat sila kanina pa akong sinisenyasan kasi mahaba na daw yung time. First time ko kasi to eh. Diba? So okay lang. Before we go, mayroon akong last na dali lang. Ba? Gusto kong talagang malaman kung that journey of confidence that you went through, no? Or how that, not even may confidence ka na from the very beginning, but how that built up over time. Kasi before naman the LGBT was not as open as it is now, right? And especially in entertainment, it was really not super mainstream, right? The mainstream was love teams, drama, action star, 'di ba? Hindi naman talaga usually nagme-mainstream yung comedy even. Paano mo na naisip na ito yung path na pwede ko nang tusukin na magme-mainstream ako, magiging hindi lang ako part of entertainment but will be a, you know, what you are now, which is an icon in entertainment. You are a pillar. 'Di ba? How did you even dream of doing that, and ano yung mindset mo na talagang alam mong kukunin ko to, kaya kong kunin to? Hindi siya bahagi nung mga plano ko ng simula na maging ganito kalaki yung icon na sinasabi. Parang sa simula, I was doing everything for myself. For just myself. Mhm. Kasi meron ako mga purpose eh, di ba? When I started working, my only purpose, my major purpose was to earn. Yeah. And then I was able to earn. I earned big. Nung may pera na ako, anong next purpose ko? Kasi hindi ka pwedeng mabuubusan ng purpose eh. Kasi tatamarin ka na, hihinto ka na. Eh may pera naman na ako eh. So ano pa bang gusto ko? After the purpose of earning, my next purpose is, I want to be popular. I want to be popular naman. So, ang foundation ko lagi, gagalingan ko because I want to earn. And then I earned. Ngayon, gagalingan ko palalo because I want to be popular naman. Kasi marami namang kumikita na lang malaki pero hindi pa sila sikat eh. Eh gusto ko na ring sumikat. 'Di ba? Tapos, parang binigay din naman. 'Di ba? So, kumita na, sumikat na, what's my next purpose? Sabi ko, hindi na to personal. Hindi na to personal. So, yung mga achievements ko ng personal, naging achievements din pala ng mga taong nire-represent ko na hindi ko alam na meron palang ganun. Because I was just doing it for myself. Na kinagalingan ko to kasi ako yun eh. I never settled for less. Pag bibigyan ako ng opportunity, gagalingan ko yung opportunity na yon. Tapos, gagawin ko to kasi meron akong plano para sa sarili ko. Tapos, nung na-realize ko na, meron na pala taong may mga sumusubaybay pala sa akin, may mga humahanga pala sa akin, may mga natutuwa pala
pala sa akin. May mga nanonood pala sa akin kasi gusto nilang maging masaya. May mga nakikinabang pala sa akin. So, ito na yung purpose na hindi na to para sa akin, para sa ibang tao na. So, yung success ko na nakaipon-ipon ako, yung success ko na kahit papano sumikat ako, naging kapangyarihan ko siya. And at the same time, yung kapangyarihan ko, naging kapangyarihan din pala ng mga nire-represent ko. Na yung tagumpay ko, naging tagumpay din nila. So now, pinopursu ko lalo yung mga susunod ko pang ginagawa at ginagawa ko ngayon, hindi lang para sa akin. Ginagalingan ko kasi alam ko, may iba ding magtatagumpay mula sa tagumpay na to na tinatamasa ko. May ibang makikinabang mula dito sa pinakikinabangan ko. Yung ganon, may isang batang bakla na nanonood dyan, pag nakita niya na, ay, pareho kaming kumilos. Ay, ganyan din ako magsalita Ay, gusto ko ganyan ding buhok Pwede palang successful yun. Kasi di ba akala nila, pag bading, pwede kang successful pero sa parlor. Pwede kang bading, tapos artista ka, pero sidekick ka. Tama. Hindi ka bida. Pag artista ka, tapos bakla ka, comedy ka, tapos babatukan ka. Diba? Hindi ka... Yun hindi ang mga stereotype dati. Stereotype. Hindi pwede yung, ay, bading ka, tapos ikaw yung bida, tapos boss ka dun sa character. Iba na yung character. So ngayon, itong ginagawa ko, itong tagumpay ko na to, pinupush ko pa lalo. Inaangat ko pa ng inaangat yung sarili ko lalo. Dahil sa pag-angat ko na to, hindi lang ako ang nakikinabang. Maraming tao ang nagiging nakikinabang at nakakaangkas dun sa tagumpay na yun. Wow, smooth na smooth yun. Na-touch naman ako doon. Pero alam mo, i-correct kita, Vice. I don't think that you were only talking about the LGBT. You're an inspiration, and I mean this, not just to the LGBT community, but you're an inspiration to anyone that wants to be different and become successful for it. And it's not just about celebrity, it's not just about singing or even comedy, it's about thinking differently. Alam mo, you really remind me of another icon that thinks differently, which is Steve Jobs. He thought of everything differently. Diba? Si Steve Jobs hindi niniwala sa FGD. Sinabi niya yung ginawa niya yung iPad. Alam ko pag nag-FGD, walang may gusto ng iPad. Pero hindi nila alam anong gusto nila. Ako magbibigay ko anong gusto nila. And that's because he thought differently. And I think that's what you represent. And you now empower people that has a different way of thinking na dati kinakahiya nila. Na they're now empowered to be successful at it and share it with the world. So maraming salamat sa lahat ng nagawa mo and sa lahat pa ng gagawin mo para sa ating mga kababayan. Thank you very much. Maraming salamat. And thank you so much for allowing me to share all these stories with your viewers. Thank you very much. At maraming salamat po sa inyo, mga kagulong, sa pakikinig sa usapan namin ni Vice sa unang episode ng Pasahero. Sana marami po tayong natutunan ng mga lessons sa buhay, diskarte at sa kasenegosyo. Follow niyo rin po ang ating mga iba't ibang social media accounts for more business and diskarte tips mula sa akin at sa ating mga kausap dito sa show. Damay niyo na rin po yung Angkas accounts para masuportahan din natin ang mga mahal na riders na nakikinig din sa atin ngayon. Ako po ulit si Mr. Angkas, ang inyong pasahero. Samahan niyo kami sa aming biyahe at ipapakita namin sa inyo na lahat pwedeng maging negosyante. Lahat kayang-kaya umangat. Sa ating mga kagulong, Angkas Pilipinas.